Marami sa atin ang naririnig na investing is the best way to accumulate wealth. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? At ano ba talaga ang investing sa stock market? Bakit yung iba kahit nag-i-invest hindi pa rin nakakakita ng resulta? Habang yung iba naman consistent ang growth ng pera nila. Kadalasan kasi walang solid na understanding ng simple investing rules na ginagamit ng successful long-term investors sa buong mundo. Kapag hindi mo kasi alam kung paano gumagana ang market, paano nagmo-move ang risk at returns, at paano sinisira ng emosyon ang investing decision, maraming pwedeng maling mangyari. Pwede kang bumili pag mataas ang market, pwede ka rin magbenta kung mababa naman. O baka, malugi ka hindi dahil sa market mismo, kundi dahil sa sarili mong behavior. Kaya sa video na to, tutulungan kitang maintindihan kung paano talaga nagwo-work ang long-term investing, ano ang mga common mistakes ng beginner investors, at paano maiwasan yung mga bagay na madalas sumisira sa returns. And at the end of the video, meron akong mga list ng mga tips na pwedeng makatulong sa'yo to be a successful long-term investor. Simulan na natin. Ano ba talaga ang purpose ng investing? Hindi kasi ito tungkol sa pagtalo ng ibang mga traders o maging mukhang genius sa stock market, at lalong hindi ito para manalo ng mabilisang pera. Ang totoong purpose ng investing ay mapataas mo ang purchasing power mo over time. Imagine this, kung meron kang 10,000 pesos ngayon, kaya pa niyan bumili ng ulam, grocery items, o kahit simpleng pagkain sa labas. Pero after 1 year, dahil sa inflation, possible na mas kaunti na lang ang mabibili mo gamit ang parehong 10,000 pesos. Yan ang ibig sabihin ng purchasing power. It is the ability of your money to buy things. Kapag tumataas ang presyo ng bilihin, bumababa ang purchasing power ng pera mo. Sa madaling salita, gusto mong talunin ang inflation. Ngayon, paano naman ito related sa investing? Kapag iniwan mo lang ang pera mo sa alkansya o sa regular savings account with a very small interest, tumataas ang presyo ng bilihin. Pero hindi tumataas ang value ng pera mo. Kaya kahit hindi nababawasan ang 10,000 pesos mo, mas kaunti na lang ang kaya niyang bilhin sa future. Ito ang rason kung bakit importante ang investing. Kasi investing helps your money grow. So kahit tumataas ang presyo ng bilihin, lumalaki rin ang pera mo. Ang goal nito is to protect your purchasing power. Pero bakit investing ang solusyon? Sa long term kasi, ang stock market in history ay nagbibigay ng average annual return na nasa 7% to 10% based sa data ng MSCI World Index mula noong 1970s hanggang ngayon. Of course, may kasamang ups and down yan. Pero over decades, malinaw ang trend ay tumataas. Kaya kung ilalagay mo ang pera mo sa tamang lugar, pwedeng maging 15,000 o higit pa ang dating 10,000 pesos mo. Binibigyan mo kasi ng chance ang pera mo na mag-grow dahil sa compound returns. Ang ibig sabihin ng compounding return is the process where your money earns, then yung kinita niya kumikita ulit. Parang money makes more money automatically. Mas matagal mo siyang iniwan, mas mabilis ang paglaki. The bottom line is, investing ang paraan para hindi kainin ng inflation ang pera mo. It bridges the gap between where you are today and the future version of you na mas ready sa life goals mo tulad ng retirement, education, o financial freedom. Hindi mo kailangan talunin ang market. Kailangan mo lang talunin ang inflation through smart and long-term risk and return explained in a simple way. Isa ito sa mga hindi naiintindihan ng maraming beginner Pinoy investors. Bakit ba sobrang mahalaga ang stocks and bonds sa isang portfolio? May simple rule kasi sa investing. You cannot get high returns without taking any risk. Para sa long-term investing, merong dalawang core assets na dapat mong maintindihan. Number 1, stocks for growth. Stocks are ownership in the companies. Mas mataas ang potential return, pero mas mataas din ang short-term movement. The more stocks you hold, the riskier your portfolio becomes. Kasi, mas malikot ang presyo ng stocks. For example, imagine nag-invest ka ng 10,000 pesos in stocks. Within a few months, pwedeng maging 11,000 ang pera mo. Pero, pwede ring maging 9,000 ito. Ganito ang stock market. Mabilis ang galaw, pero over time, in history, pataas ang trend. Kung hindi ka naman comfortable sa days na pwedeng bumaba ang value ng investment mo, ang tawag doon ay risk tolerance issue. Kapag hindi mo naman kaya ang volatility ng stocks, dito papasok ang second asset class,
ang bonds. Ito ang nag-a-act na shock absorber ng portfolio mo. Lower return siya kaysa sa stocks pero stable, hindi malikot kaya perfect i-balance ang risk mo. For example, kapag may 10,000 pesos ka sa bonds, malamang kikita ka slowly, like 4 to 6% per year, pero halos hindi ito nagdi-dip bigla. Mas mabagal pero mas smooth at less stressful. Itong dalawa ang tinatawag na financial assets. Now, bakit naman recommended ang financial assets compared sa mga physical assets? Ang physical assets kasi create a different risk-return profile like real estate, kotse, gold, jewelry, collectibles, land, gadgets. Lahat ng ito have value pero mas mahirap i-diversify, mas mataas ang transaction cost, mas mababa ang liquidity, mas unpredictable ang return, may maintenance o storage cost, hindi guaranteed ang appreciation. For example, real estate can grow, pero minsan mabagal at location dependent. Gold can preserve value, pero hindi nagpo-produce ng cash flow. At ang kotse, guaranteed depreciating asset. Bakit kailangan mo ng stocks at bond mix na maging core of your portfolio? Simple lang, these are financial assets designed to help your money grow in the most efficient and measurable way. Number 1, clear historical data. Alam natin ang long-term returns ng stocks at bonds. Stocks usually beat inflation, bonds add stability. Number 2, easy to diversify. With index funds, you can spread your money across thousands of companies and different countries. Mas spread out ang risk. Number 3, more predictable than physical assets. Ang financial assets kasi have decades of research. Alam mo, kahit paano ang risk profile mo. Kung gusto mong mag-grow ang pera mo over the decades, kailangan mo ng financial assets kasi sila yung foundation sa long-term investing. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-importanteng prinsipyo sa investing, ang diversification. In simple terms, huwag mong ilagay ang buong pera mo sa isang bansa, isang sector, o sa isang stock lang. Kasi walang kahit sino man ang nakakahula kung ano ang susunod na magiging winning stock or winning country kasi walang analyst o walang expert o even walang guru ang nakapredict consistently. Tignan mo ang history noong 1980s. Japan ang pinaka-dominant sa global markets. Pagdating ng 2000s naman, biglang naging United States naman ang nangunguna. Pagdating sa future, hindi natin alam kung sino ang next na leader. Kaya, ang smartest strategy is diversified ka. Hindi ka umaasa sa kapalaran ng isang stock o isang bansa. Hindi mo rin kailangan hulaan kung sino ang next winner. Just simply own the entire market. And alam mo, the good news is, mas madali na ngayon ang diversification. Dahil sa mga ETF or index funds na automatic na diversified ka na globally. Sa isang investment lang, exposed ka na sa hundreds or even thousands of companies sa buong mundo. Ito ang real power ng diversification. Kapag bumagsak ang isang country, may umaangat naman na iba. Kapag may bansa naman na slow or down, may ibang bansa naman na nagbo-boom. Nagbabalance sila. Kaya ang result, mas steady, mas stable, at mas predictable ang long-term growth ng pera mo. Diversification gives you peace of mind. May balance at protection ka sa portfolio mo. Kung gusto mo ng tunay na long-term investing strategy, investing ang isa sa pinaka-solid na foundation. Isa sa pinaka-importanting bagay na dapat maintindihan sa investing. Mahirap talunin ang market. Every second, millions of smart investor and supercomputers are updating prices. Ibig sabihin, halos lahat ng alam mo, alam rin ng market at mas mabilis pa. Kaya sobrang hirap talunin ang market sa long term. Hindi mo kasi kailangan talunin ang market para mapag-grow mo ang pera mo. Instead, sumabay ka sa market, stay invested at piliin ang low cost at diversified index fund sa long term kasi ito ang pinaka-reliable na strategy para sa majority ng investors. Why index funds are the smart choice? Kung gusto mo ng investing strategy na low stress at mataas ang probability of success, index fund ang pinaka-simple at pinaka-practical na approach. Ito ang easiest version ng investing. Hindi complicated, hindi nakaka-pressure, at hindi kailangan ng full-time monitoring. Sabi ng maraming financial researchers at top portfolio managers around the world, ang index fund ay low cost, diversified, proven at simple. Yan ang beauty ng index investing. Hindi mo kailangan maging expert. Hindi mo din kailangan magbasa ng hundreds of annual reports. At hindi mo rin kailangan mag-trade araw-araw
para maghanap ng winning stocks. Imbes na pipili ka ng 10 different companies at umasa na tama ang pinili mo, isang click lang ng isang global index fund, instant pagmamay-ari mo na ang hundreds or even thousands of companies worldwide. Sa isang investment lang, expose ka na sa buong global market. United States, Europe, Asia, emerging markets, lahat kasama na. Hindi mo na kailangan hulaan kung sino ang next top performer. Index funds gives you balance, diversified portfolio, at a very low cost. Hindi sila nakadepende sa timing o hula. Hindi mo kailangan i-predict kung kailan tataas o babagsak ang market. Ang trabaho mo lang, invest consistently, stay invested sa long term, at hayaan mong mag-compound ang pera mo. Kung hindi ka full-time expert, index investing is your best friend. Mas simple, mas efficient, at mas mataas ang chance na kumita ka sa long term. Fees matter a lot. Isa sa pinaka-importanting bagay na madalas hindi napapansin ng mga beginners. Fees are the only guaranteed cost in investing. Returns are not. Isipin mo to, kahit gaano kaganda ang takbo ng market o gaano ka kagaling pumili ng stocks, kapag mataas ang fees, automatic bawas agad sa profit mo. Halimbawa, Fund A na merong 2% annual fee at ang Fund B naman na merong 0.20% annual fee. Pareho ang performance sa market. Pero ang Fund A, malaking parte ng kinikita mo ang napupunta lang sa fund manager at cost operating. Sa Fund B naman, mas maraming pera ang nagtatrabaho para sa'yo at hindi para sa iba. Over 30 years, ang difference ay pwedeng umabot ng hundreds or even thousands of pesos. Ito ang rason kung bakit low-cost index fund ang number 1 recommendation ng long-term investors. Every peso counts. At ang fees, nagko-compound din yan tulad ng investment mo. Keep your fees low. Mas maraming pera ang nagwo-work sa'yo habang tumatagal. Hindi nasasayang sa unnecessary cost. Long-term discipline beats trading. Isa pang core lesson ng investing, time in the market beats timing the market. Stay invested. Huwag mong habulin ang short-term gains. Iwasan mo ang emotional decision. Panic selling at overtrading ang pinakakaraniwang dahilan ng losses. Trust the process. Compounding interest, diversification, at low-cost investing ay gumagana talaga. Kanina na-mention ko ang mga tip to be a successful investor. Number 1, have a written investment plan. Then, stick to it. Hindi kailangan komplikado. Pwede ganito lang. 80% stocks, 20% bonds para balance at diversified. Number 2, buy monthly para magamit ang power ng dollar cost averaging or peso cost averaging. Number 3, hold more than 20 years para mas ma-maximize ang compounding. Number 4, ignore the noise, lalo na ang social media, hype at short-term market news. Number 5, do not time the market. Wala ka kasing advantage sa guessing. Number 6, rebalance once a year para maging align sa target allocation mo. Simple pero incredibly power. Ito ang mga habit na nagse-separate sa wishful thinkers at sa mga totoong successful investors. Kapag sinunod mo ito consistently, hindi mo kailangan maging expert, hindi mo rin kailangan talunin ang market, at hindi mo rin kailangan mag-trade araw-araw. Ang ginagawa mo lang ay pinapalago mo ang pera sa tamang paraan na safe, predictable, at long-term proven. At sa huli, ang essence ng smart investing, discipline, patience, at commitment sa plano mo. Sana po nakatulong ang video na to para maintindihan mo kung ano talaga ang investing. Kung gusto mo pang mapa-level up ang finances mo, hindi lang basta tips. I offer one-on-one coaching. Kahit nasaan ka man sa mundo, sa coaching natin, tutulungan kitang i-track ang savings mo, i-plan ang investment plan mo, at gumawa ng step-by-step strategy para maabot mo ang financial milestone mo. Imagine, may guide ka na sa bawat steps para mas mabilis at mas confident ka sa progress mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kasi kahit saan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together for financial freedom. At syempre, don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para lagi kang updated sa mga financial tips at strategies para sa mga Pinoy. Kita-kits po sa next video. Salamat!